Bago pa man magsimula ang season, marami na nga sana ang nag-expect na magkakaroon ng Los Angeles Clippers ng mas magandang kampanya sa pagkakabuo ng kanilang solid na bagong lineup. Sapat na nga daw ang bagong player para magkampiyon. Ngunit sa kasamaang palad, imbis na umangat, bagsak nga ang kanilang record ngayon sa pagkakaroon ng 3 wins, 8 losses bilang number 12 sa Western Conference. Maaga na rin naman pagtatamo dito ng injury ng ilan sa mga key player katulad ni Kawhi Leonard na hindi nakapaglaro sa nakalipas na 5 laban dahil sa sprained right ankle. Taon-taon nagtatamo ng injury si Kawhi na siyang sumisira ng kampanya. Kaya may ilang mga analyst ang nagsabi malinaw lugi ang Clippers simula nang kunin nila ito taong 2019. Simula nang sumali si Kawhi sa lineup, wala na rin namang magandang nangyari sa team dahil puro disappointment ang kanilang nadala sa kanilang organisasyon. Kaya hindi nga kayo dapat pang magtaka kung mapipilitan ng Clippers na hindi na ito panatilihin pa sa pagtatapos ng kanyang kontrata. Samantala, dito naman, matapos nga po ang nakakahiyang pagkatalo ng Lakers noong nakaraan, dederecho sila sa New Orleans para sa Pelicans. At bago pa magsimula, inanunsyo na ng team na kalista bilang questionable si Ado Thiero. Malaki nga ang posibilidad na makapaglaro na dito sa unang pagkakataon sa Lakers ang kanilang rookie na si Ado Thiero. Bukod sa kanya, nakakasama na rin naman si LeBron sa practice sa G-League team na South Bay Lakers. In fact, nakakagalaw, nakakatalo, nakakatakbo na nga ito ang wala siyang iniindang sakit. Pero as of now, hindi pa rin naman makakasama laban sa Pelicans at magdedepende pa rin naman sila sa undermanned lineup laban sa Pelicans, which is sapat rin naman gayong hindi rin naman maglalaro dito sina Jordan Poole at Zion Williamson dahil sa injury. Sa madaling salita, kakayanin nilang manalo laban sa Pelicans at kapag nagawa nila yan, babalik nga sila sa top 2 sa Western Conference. Sa kabilang banda naman, ngayon nga pong nagkaroon ng muli ng kapangyarihan at impluensya si Mark Cuban sa front office ng Dallas Mavericks. Inaasahan gagawa ang team ng malaking pagbabago sa mga susunod na buwan. Aminado ito matapos mawala si Luka Doncic sa lineup, nagkandaletse-letse nga ang prangkisa. Kaya kahit gaano kaganda ang lineup, hirap pa rin silang manalo. Sa madaling salita, no choice ang Mavericks na gumawa ng malaking trade o move para makabalik ang kanilang team bilang isang contender. At base sa kinumpirma, siguradong gagawa ng malaking trade ang Mavericks para mapa-improve ang lineup. Kabilang sa mga posibleng ipamigay ang mga key superstar na sina Anthony Davis, Kyrie Irving at maging si Daniel Gafford. Hindi nga magdadalawang isip ngayon ang Mavericks na i-trade ng sabay-sabay ang tatlong ito para makakuha ng mga batang malalaro at future draft pick na makakatulong kay Cooper Flag.